Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. Nako, Raffy Tulfo na shock, walang kawala, no? Walang nagawa. Yan. PM Mayor General Manifesto, galit na. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay News PH, yan, nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Alam naman na natin na may manifesto, di ba? May manifesto po against Raffy Tulfo, yung mga sundalo po, pinalalabas po nila, nilalantad po nila, sinite po nila yung halimbawa na si Raffy Tulfo kung anong uri siya ng future leader kung iboboto natin, no? Actually, hindi naman natin nililihim yan. Marami ng instances, nasaksihan natin yan sa Senado, kung paano po siya mag-treat yung masyadong mas mabilis. Mas mabilis yung bibig ni Senator Raffy Tulfo. No, at marami po siya nasasaktan. Kasama isa na po to, yung pamilya nito, alam na po natin yan, may manifesto, no? Alam na po natin, hindi po nililihim ng mga sundalo yan, na kaya sila nagmanifesto para talagang ayaw nila ng ganitong leadership kay Raffy Tulfo. Tapos, alam din natin, nagsalita po si Erwin Tulfo na hindi tatakbo si Raffy Tulfo pag presidente, no? Nagsalita po siya. Tapos si Ramon Tulfo naman, nagsalita rin po, ang sinabi, yung ano na lang, hindi na natin kasi mahaba yung mga sinabi nila, yung kung ano na lang yung pinaka-sustansya. Sinabi rin po ni Ramon Tulfo na napagkasunduan ng kanilang pamilya na si Raffy Tulfo ay hindi natatakbo na presidente. Okay. Tapos si Raffy Tulfo ngayon lang nire-request niya sa mga polling bodies na tanggalin na siya sa mga pagpipilian for presidential. Okay. So ano po yung ibig sabihin? Ano po yung ibig sabihin? Yan mga kababayan, no, itong manifesto nga ng mga general, no, ng mga PM Mayor mga kababayan, dito kaya pagkukundina dito kaya Senator Tulfo, no? Ang gusto lang, eto mga kabayan, opinion lang po ito siguro ko itong mga PMAR mga kabayan, nakikita po nila, no, kung ganitong klase ng politiko, no, tao, yan, ang mamumuno sa ating bansa, no. Ano po ba, pag kayo po ba nakakarinig ng salitang Raffy Tulfo, ano po bang pumapasok sa isip nyo? Yung sa ngayon mga kababayan yung sa ngayon na senador na po siya, kasi diba sa nung una talagang makikita mo talagang tumutulong sa tao diba? Hanggang ngayon naman tumutulong mga kababayan, pero meron lang may twist ngayon, kasi nung una mga kababayan, no, hindi pa po kasi siya hindi pa po taong bayan na nagpapasweldo sa kanya. Ang nagpapasweldo po sa kanya private na mga kumpanya, di ba? Yung pinagtatrabahuan niya. Ngayon po kasi mga kabayan, issue na po ito kapag ganito po ng ganito ang kanyang ginagawa, kasi taong bayan na pong nagpapasweldo sa kanya taong bayan pong pinaglilingkuran niya. Hindi po yung ilang tao lamang, di ba? Sa ngayon nga ito honestly, pag naririnig ang salitang Raffy Tulfo, ang pumapasok sa isip ko ang loto PCS agad yung di ba? Pero ngayon, iba na naman. No, pag pumasok ang pag narinig mo ang salitang Raffy Tulfo, may ibang version na naman, instead na na PCS or loto. Ngayon po, duwag po yung na ko ngayon, no? Kasi tinawag niya pong duwag yung di ba, yung CPFC Canlog, no, na nasawi sa labanan.
So, ang umaan sa isip ko, pag siya na po ang ano, duwag po. Duwag po si Senator Tulfo. Magaling lang po itong mga kababayan, no? Magaling lang po itong magsalita. O, gaya rin ni, gaya rin ng boss nila. Diba? Si PBBM, magaling lang din magsalita. O kaya mga kababayan, sa susunod, wag na po tayong pumili ng magagaling magsalita, wala naman sa gawa, di ba? Magagaling lang ito magsalita. Pag magagaling magsalita mga kababayan, marami po ang naliloko diyan, di ba? Marami po ang naliling lang, di ba? Kapag magaling kang masyado magsalita, no? Kasi sa pagsasalita mo pa lang, natatakpan mo na yung mga pagkakamali mo, no? Yung mga nagawa mong kabulastugan, di ba? O, tapos, nare-reverse psychology mo pa yung tao, di ba? Instead na sa'yo tumama yung binabato ng taong bayan, napupunta sa iba. Napupunta kasi magaling kang magsalita, di ba? So, ibig sabihin mga kabayan, sa bagay, yan naman talagang talent ng lahat ng mga politiko, di ba? Magagaling magsalita. Pero sana, kahit magaling magsalita, mayroon din sa gawa. Ito, kakaiba po ngayon, Puro salita, wala naman sa gawa. Nung pahayag na to ng mga Tulfo, no? Una, nakita po nila, nag-aaral din, marurunong din sa politika. Nakita nila na yung pag ikaw yung frontline, ikaw yung nangunguna sa mga eleksyon, nasa yung sentro ng banat Kaya si VP Sara Duterte, siya yung pinupugpug ng banat, no? Marurunong niya, mga po sila matagal na sila sa media Nakita na po nila to, yung trend, na kung sino po yung nangunguna lagi sa survey, siya po yung sentro na binabanatan. Gusto po nilang iligtas si Raffy Tulfo mula po sa unintended na banat, no? Kasi babanatan lang yan. Na katunayan, yan po yung pinahayag dito sa sagot ni Raffy Tulfo sa manifesto. Magbasa lang po tayo ng konti. Dito lang po, ito. It has come to our office that I splice video of Senator Raffy Tulfo, etc. etc. Yung katwiran niya, in-splice lang daw yun. Pero sa totoo lang, the video involves a deceased member yan. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto of, criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Okay. So, nire-recognize nila na yung manifesto, tapos yung na ito ay reaction to o parang pamumulitika, no? Kasi dinagdag nila to So, napag-usapan ng pamilya nila, na-realize nila, teka muna, dahil frontliner ba? Nawala talaga sa isip ko na ikaw ay nangunguna sa mga survey, babakbakan ka. At ito ay bahagi ng, ganun po yung palusot nila dito sa manifesto, ganun po yung palusot nila, ginagawa nila na ito, kaya ako binabanatan, pinipresent yung mga lumang mga videos na nagtawag siya ng duwag yung sundalo na nagkataon na namatay sa labanan, frontrunner. Thank you very much. Dahil frontrunner, Hindi, mga kababayan, kasi yung tama po, nung yung video po yun, matagal na po yun, no? Sa palagay ko po, lumabas lang yun kasi dahil po kay Senator Tulfo, siya rin naman ang may gawa, mga kababayan. Bakit ko po nasabi? Kasi, di ba, tinitira niya po yung mga general na iniimbestiga nila dyan sa Senado, di ba? Tinatawag niya yung mga corrupt, di ba? Tinatawag niya kung anong mga paratang ang inaakusa niya, wala naman siyang ebidensya, no? Pinapahiya niya. 'Di ba? Mahilig magpahiya ganun talaga. So kaya lumabas siguro itong video ito nung matagal na ito mga kababayan So hindi pa po siya senador ng mga panahong ito. Pero at least ang punto dito mga kababayan ay hindi po paninira. Kasi baka sabi niya paninira, no? Ipinapakita lang po dito na kung anong klaseng tao, no? Itong si Senator Raffy Tulfo doon sa video kung nakita nyo, di ba? Na halos hindi niya pagsalitain si PFC Canlog, di ba? At
tinawag niyang duwag yung sundalo. Matagal na po yun. Ang ano ko lang mga kababayan, opinion lang po ito lumabas yun kasi tinitira niya ng tinitira, no? Yung mga PMAyer natin, yung mga kasundaluhan, ay yung mga general. Siyempre pag tinira mo yan, malaki po ang network niyan eh, di ba? Malaki po ang network ng army, mga ka-review. Mas malaki pa sa mga follower ni ni Senator Rapi Tulfo, ha? O ngayon mga kabayan, sinasabing ayaw ng tumakbo, di ba, ng pagka-presidente. At tanggalin na lang daw siya diyan sa mga pool, di ba, na ginagawa, diyan sa mga survey kasi ayaw naman daw niya. O, kayo po ba mga kababayan naniniwala na ayaw nitong maging presidente? Ha? Kung dati nga sinasabi niya na, di ba, na mas nakakatulong siya kung hindi siya politiko, di ba? O, mas marami daw siyang natutulungan o kahit hindi siya politiko, di ba? Pero bakit siya tumakbo ng senador? Di ba? Kung marami pala siyang natutulungan as a broadcaster, di ba? O bakit ka tumakbo ng senador? Ang ano ko diyan, ang opinion ko dyan mga kabayan, sinamantala po, no? Yung kanyang pagiging sikat, di ba? Kasi tayo mga Pilipino, alam naman natin kung sino po yung sikat eh, di ba? At yan ay, ano na po yan, proven na po yan na kung sino po yung mga sikat, sila po ang nananalo. No, yan po ang mga Pinoy eh. Wala po tayong magagawa dyan kasi proven na yan eh. Marami po tayong, mga buhay na patotoo dyan, di ba? Nandyan pa nga yung iba eh, di ba? Mga artista, o yan po. Sa palagay niyo po ba mga kababayan, wala talaga itong wala itong planong maging presidente? Hindi naman hindi natin na mas maganda nga kung tumakbo siya para mas makita niya, no, mas maramdaman niya kung papaano talaga, papaano, di ba? Paano matalo. Ako, inilabas tong mga videos na to, no? Para masiraan ako dahil ako yung front runner eh. Tapos, kasunod niyan, itong manifesto ng mga sundalo na nagtataka ko na bakit nagiging politicize yung mga dating sundalo. Ayan. Hindi po sa iyo naging politicize yan. Kung mapapansin po natin, may nauna ng manifesto. No? Wala po tayong magagawa. Nakakita po sila eh. No? Wala po tayong magagawa na hindi po yan first time na gumawa sila ng manifesto. Kung matatandaan nyo, nagmanifesto din po sila. Yung mga retired generals pa ang tawag, no? Retired generals. Dito po sa nung pinakulong sila Badoy at saka si Ka Eric. Okay. Oh, yun naman pala eh. Fake news pala ako eh. Gigil na gigil kayo sa akin ha. Sikat na sikat ba ako sa grupo nyo? Ako ba lagi yung pinag-uusapan? Okay. Dito na tayo kay Tulfo na. Hindi na kayo uso. Si Tulfo na ang kalaban namin. Kaya, napagkasunduan ng magkakapatid na maglabas ng posisyon na hindi tatakbo si Tulfo. Ang problema, kalaban yung mga Duterte. No? Ang una pong gumamit niya na hindi ako tatakbo para hindi mabanatan mga Duterte, no? Hindi niyo po pwedeng gamitin yung estilo na yan, Aminado naman kaming mga Duterte supporters, malahin yung yan, no? Diskarte ni Tatay Digong, no? Malahin niyo eh. Kasi wala pa pong nakaisip, lahat po nag-iisip na sila ay tatakbo. Lahat po nag-iisip na magpahiwatig ng maaga pa na sila ay tatakbo, no? Lahat 'yan nagpapahiwatig. Tanging si Pangulong Duterte lang ang nagsabi na hindi siya tatakbo, nananalo. Diskarte po ng mga Duterte yan. Hindi niyo po pwedeng gamitin laban sa isang Duterte yung diskarteng pinauso ni Pangulong Duterte. Alam naman namin eh. Di ba? Sinasabi ko nga rito, dito sa channel natin, no?
O mga dilawan, simulan nyo na. Alam kasi natin Alam natin na pag ikaw front runner ka, expect mo yan na babanatan ka, no? Magsisimula ng... At ito, hindi po yan hindi po yan na bago. Ine-expect natin yan na merong bibira ng ganyan. Kung hindi nyo po, hindi naman kayo tumakbo kayo ng senador Tumakbo si Erwin ng congressman. Wala naman po nililihim sa inyo dito sa Pilipinas. Alam nyo naman po alam nyo po yung katotohanan, di ba? Ganun talaga. ganun talaga yung katotohanan, no, na ine-expect nyo yan. Marami na po nangyari na ganyan. Kaya para maiwasan silang batuhin, yan po yung ginawa nila na nag-announce sila na hindi na sila tatakbo. Hoping na hindi na sila babanatan. Okay? Hindi po Yan mga kabayan, kayo po ba naniniwala na itong mga PMA generals, no, na naghain ng manifesto, no, sinisiraan lang ba talaga itong si Senator Raffy Tulfo? Sinisiraan lang ba? Or talagang may dahilan po sila, no? Kasi ikaw ba naman, di ba? Tawagin kang kurap, akusahan kang kurap, tawagin kang duwag, pero tinaya mo naman ang sarili mong unfair na nga po mga kabayan Kasi si PFC Canlog tinawag na duwag at kung ano pang tinawag, di ba? Hindi na po makakapag-explain, no? Si PFC Canlog mga kabayan sapagkat siya po ay nasawi. Sino ang magpapaliwanag sa kanya? Buti na nga lang mayroon pa tayong mga natitirang PMA generals na gaganito pa di ba? Manifesto. Di ba? Sa pagkukundi na. Kaya Senator Tulfo doon sa pagtawag na duwag, no, kay PFC Canlog. Kasi wala na yung pamilya ba ni PFC Canlog mga kabayan di ba? Mayroon ba silang kakayahan na magpaganito, maglabas ng manifesto? Diba? Hindi, kasi lang sila simpleng lang yan mamamayan, pamilya, mga kababayan. Kaya palakpakan po natin, no? Itong ating mga premier generals, mga kababayan, kahit mga retired na po sila, ang puso po nila ay nasa pa rin, nasa pagmamahal pa rin po ng ating bansa, di ba? Kasi kung hindi nila mahal ang ating bansa, mga kababayan, no? Hahayaan lang po nilang duro-duruin, no? Duro-duruin ang ating mga kasundaluhan, no? Pero sabi pa nga po sa napanood kong vlog, no, wala pong hindi po pwedeng magdesisyon yung mga higher officer, no, patungkol po sa buhay ng kanilang mga kasundaluhan, ng kanilang mga tag dito, hawak ng mga sundalo, no? Kasi sariling buhay nila yan, no? Sila ang magde-decide kung magpapakasal ba sila o hindi, kung sinong papakasalan nila or di ba? Kung anong gusto nila sa buhay nila. Ayan mga kababayan, no? Ang point lang dito bakit mo agad tinawag na na duwag, di ba? Bakit mo agad inakusahan, di ba? Pag-aakusahin mga kababayan di ba? Pwede natin matawag na yon, paninirang puri, di ba? Slander, di ba? Paninirang puri. Kasi naman wala ganun talaga. Nakakaano lang mga kababayan kasi di ba? Tinaya niya yung buhay niya tapos tinawag na duwag. Nakakaano mga kababayan, grabe manliit ng tao itong Senator Tulfo kung napanood niyo po, di ba? Well, mga kababayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video.
Yan, maraming salamat po.